Alina's POV. Buong araw hindi umuwi si Stel at sa buong araw na yon wala akong ibang ginawa kundi hintayin siya. Kalat ng dilim sa buong paligid pero heto pa rin ako sa garden. Naghihintay sa kanyang pagdating. Hindi ko na mabilang kung ilang pirasong chocolates nang nakain ko at kung ilang baso ng iba't ibang flavor na juices ang nainom ko. Lalong lumala ang cravings ko sa mga sweets habang patuloy na iniisip kung nasaan ang asawa ko. Sana ayos lang siya. Sana umuwi na siya. Hindi ko na siya talaga kukumprontahin tungkol kay Glenda. Basta uwian niya lang ako. Tama, masaya na ako basta katabi ko lang siya. Basta nandito lang siya. Ako ang pinakasalan niya kaya ako pa rin na nakakalamang sa lahat. Baka misunderstanding lang ang lahat at narindi lang siya sa pagkumpronta ko kanina. Kaya hindi siya umuwi ngayon. Tama, baka nagpapalamig lang siya. Ang bawat oras na lumipas ay lalo napadagdag sa takot na nararamdaman ng puso ko. Ang maliit na pag-asa sa puso ko ay unti-unting namamatay hanggang sa hindi ko na naman namalayan pa ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung saan at paano ako nagkamali pero sobrang sakit. Hindi ko akalain na dadanasin kong ganito kasakit sa sitwasyon. Impit ako napahagulhol ng iyak. Napatitig ako sa aking cellphone at sinubukan ko ulit na i-dial ang number ni Stel pero tanging operator pa rin ang sumasagot. Hindi ko alam kung naka-off ba talaga ang cellphone niya or baka naka-block na ako sa kanya. Ano man ang reason niya lang. Ang nakakaalam at isa lang ng sigurado ako. Sobrang nasasaktan ako ngayon. Ma'am, naka-ready na pong dinner niyo. Pasimple kong pinunasan ng luha sa aking mga mata. Nang marinig kong boses ni Minerva, hindi ko na mabilang pa kung ilang beses na siyang lumapit sa akin ngayon para ipaalala sa akin na oras na ng pagkain. Isang mapakalangiti ang gumuhit sa labi ko sabay iling. Busog pa ako. Hindi mo ba napapansin? Ang dami kong nakain ng mga sweets Pwede bang iwan mo na lang muna ako? Mahina akong sagot. Hindi naman siya nakaimik, bagkus kitang-kita ko sa mga titig niya ang awa. Gabi na po ma'am. Kanina po kayo dito sa garden. Kailangan niyo na po magpahinga. Bigkas niya. Aloof sa akin tong kasambahin na ito pero sa ngayon nagawa niya akong kausapin. Hindi ko akalain na nagawa akong lokohin ni Stel. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Wala akong maalala, wala akong kaibigan na pwede kong pagsabihan na sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Mahina akong sambit. Hindi ko na naisip pa na ano nga bang pakialam ng kaharap ko sa problema ko. Isa siyang kasambahay at kaya siya nandito sa bahay na ito dahil kailangan niya ng trabaho. Baka nga wala siyang pakialam sa nararamdaman ko Baka nga kaya siya nandito sa harapan ko ngayon dahil wala naman siyang choice kung hindi pakinggan ng mga hinaing ko dahil amo niya ako. Wala sa sariling napasulya pulit ako sa gate. Walang indikasyon na may Stel na uuwi ngayong gabi dahil halos alas 11 na. Hindi siya tumawag at hindi ko alam kung nasan siya. Siguro magkasama silang dalawa ni Glenda. Sabi niya sa akin kaninang umaga, papasok siya sa opisina. Sinong pinagloloko niya? Nawalan lang ako ng alaala pero hindi ako tanga. Mabigat sa kalooban na tumayo ako. Laglag ang balikat na naglakad papasok ng bahay at diretso sa kwarto. Masyado ng maraming luhang nawala sa akin at sobrang sikip na ng dibdib ko. I think itutulog ko na lang munang lahat at sana sa pagising ko. Kasama ko na siya, na nakauwi na si Stel. Yun na lang siguro ang pinakamabisa akong magagawa. Gusto kong takasan ng sakit ng kalooban na nararamdaman ng puso ko sa pamamagitan ng pagtulog. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto, naglinis muna ako ng katawan bago ako nahiga sa kama. Biling baliktad ako at kahit ng pagtulog parang ayaw kong dalawin. Si Stel pa rin ang laman ng isipan ko at sa muling pagsikat ng araw, nananatili akong gising. Walang Stel ang umuwi sa buong magdamag kaya hindi na ako nag-abala pang bumangon. Buong maghapon ako nagmukmuk sa kwarto. Wala akong ginawa sa buong maghapon na yun kung hindi ang umiyak ng umiyak. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Yes, isang linggong hindi siya nagpakita sa akin at hindi ko alam kung paano ko nakayanan yun. Sa loob din ng isang linggong iyon, wala akong ginawa ko hindi ang lumamon na siyang dahilan kaya lalong nadagdagan ng aking timbang. Oh my God, Alina, buntis ka ba? Sa wakas, may bisita din na dumating sa bahay. Nandito ako sa garden at tulalang nakatitig sa kawalan. May isang familiar na boses ang aking narinig. Ang biyenan ko, si Mommy Bridget. Mom, mahina akong bigkas at hindi ko na napigilan ng maluha. Napansin kong pagkagulat sa mga mata niya habang nakatitig sa akin.
Bakit? May problema ba? Nagtataka niyang tanong sa akin. Wala sa sariling mabilis ako napatayo at naglakad palapit sa kanya. Ayaw na ni Stella sa akin, ma'am. Isang linggo na siyang hindi umuwi dito sa bahay. Pautal-utal kong bigkas habang hindi mapatid-patid ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sa sandaling ito, pakiramdam ko bigla ako nagkaroon ng kakampi. Sobrang sikip ng dibdib ko, tanging pag-iyak lang ang naging tulong ko para maibsan ang paninikip ng dibdib ko. Anong sabi mo? Si Stell hindi na umuwi. Bakit? Anong nangyari? Nag-away ba kayo? Nagtatakan tanong ni Mommy Bridget. Kaagad ako napailing. I think, ayaw niya na sa akin, Mom. Mahina akong sambit at hindi ko na mapigilan pang mapahawak sa aking dibdib. Pakiramdam ko, kakapusin na ako sa aking paghinga at napansin marahil yun ni Mommy Bridget at kaagad ako naramdaman ng paghawak niya sa akin. Relax, Iha. Relax. Hinga ka ng malalim. Bakas ang pag-aalala sa boses niya habang inaalalayan niya kung muling makaupo. Kaagad naman ako nagpatianod habang sapo ko na rin ang sarili kong dibdib. Maayos din ang lahat. Promise, akong bahala. Uuwi at uuwi din si Stell dito sa bahay. Hindi kami papayag na maghiwalay kayong dalawa. Muling bigkas ni Mommy habang walang patid ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Sobrang natatakot ako. Sobrang nahihirapan ako at alam ko sa sarili ko na mahirap pilitin ng tao kapag ayaw na sayo. Ma'am, natatakot po ako. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag iniwan ako ni Stell. Mahal ko siya, ma'am. Mahal na mahal ko siya. Umiiyak kong bigkas. I know, Iha. Ipagpalagi mo lang ang kalooban mo. Hayaan mo, kakausapin ko siya tungkol dito. Huwag ka nang umiyak, ako nang bahala. Kakampi mo ako, anak. Narinig kong bigkas niya habang hagod niya ako sa aking likuran. Hindi na ako nahiya pang ipakita kay Mommy Bridget na sobra ako nasasaktan sa ginawa ng anak niya. Nanatili siya sa tabi ko ng halos 2 oras bago nagpaalam. Bago siya umalis, sinubukan niya ring tawagan si Stell. Pero kagaya sa akin, hindi din siya sinasagot nito. Dito ka lang, magpahinga ka. Sisiguraduhin ko na bago matapos ang araw na ito, uuwi si Stell dito sa bahay. Seryoso niyang bigkas. Tanging pagtango na lang ang naging sagot ko at umaasa ako na sana magkatotoo ang sinabi ni Mommy. Yun nga lang, lumipas na lang ang buong maghapon pero walang Stell ang umuwi. Bagkus si Selena ang dumating at kaagad niya akong niyayang lumabas na labis kong kinagulat. Hindi kami ganun ka-close para yayain na lumabas at sa kagustuhan ko na makalimutan kahit saglit lang ang sakit ng kalooban na naramdaman ko. Kaagad akong sumama sa kanya. Yun nga lang, hindi ko naman nakalain na sa bar niya ako dadalhin. Yes, sa dinami-dami ng pwedeng puntahan sa bar pa talaga. Selena, bakit dito? Hindi ko mapigilan tanong sa kanya. Nakatitig ako sa entrance ng bar at hindi pa man kami nakakapasok. Sa lobby sobrang natatakot na ako. Gusto mong makalimot hindi ba? Ito na, sasamahan kitang makalimot. Nakangiti niyang sagot at kaagad na siyang bumaba ng kotse. Wala akong choice kung hindi ang bumaba na rin. Ayaw kong masabihan niya akong killjoy. Lalo na't gusto ko din namang maging kaibigan itong si Selena. Pagkapasok sa loob ng bar, diretso kami sa isang VIP room kung saan nagulat ako dahil may iba pa pala kaming makakasama. Pinakilala sila sa akin ni Selena na mga kaibigan niya. 2 lalaki at 2 babae. Si Catherine, Cielo, Liro at Jake. Siya ba yung kinakwento mo sa amin, Selena? Narinig kong tanong ni Catherine kay Selena pagkatapos salina nito ng alak ang aking baso. Yes, asawa siya ni Stell kaya be good to her. Wala siyang friends kasi nawalan siya ng alaala and since nasa out of town ng kapatid ko, sinama ko na siya dito kaysa magmukmuk sa bahay. Nakangiting sagot ni Selena. Hindi ko naman mapigilan ng magulat sa sinabi niya, nasa out of town si Stell. Kung ganun alam niya pala kung nasan talagang kapatid niya. Siguro alam niya din kung saan ito umuuwi. Sa totoo lang, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng pagkailang. Hindi ko alam or dahil baka hindi lang ako sanay na may lalaking nakaharap pero hindi ko mapigilan na makaramdam ng kaba lalo na kapag napapasulyap ako kina Liro at Jake. Kakaiba kasi sila kung tumitig sa akin eh. Para bang may ibig sabihin? Alina, right? Well, sana simula ngayong araw ituring mo na rin kaming kaibigan mo. Nakangiting sagot naman ni Cielo sabay taas ng hawak niyang kupita na may lamang alak. Kaagad namang nagsipagsunuran ang lahat kaya naman wala akong choice kung hindi damputin na rin ang kupita ko na may lamang alak at tinaas din yon. Para sa bago nating kaibigan na si Alina. Cheers! Bottoms up! Nakangiting bigkas ni Charmaine at halos sabay-sabay na nilang tinungga ang alak na nasa kupita nila. Wala akong choice kung hindi ang makisama na rin. Para sa akin ang cheers na ito ay nakakahiya naman kung hindi ako makiayon.
Sa pagsayad ng alak sa aking bibig, kaagad ko nalasahan ang hindi kaaya-ayang lasa nito. Mapait na manghang na mapakla na hindi ko maintindihan pero tiniis ko yon. Katulad sa mga kasamahan ko, inubos ko yon. Wala akong itinira sa baso ko at nang mapatingin ako sa mga kasamahan ko, nahuli ko pang makahulog ang pagtitig nila sa isa't isa. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. 2 shots pa lang ang naiinom ko pero feeling ko lasing na ako. Doble na kasing tingin ko sa mga kasamahan ko na nagkakasayahan na. Nagumpisa na rin kumanta si Jake at naramdaman ko pang pagtabi niya sa akin. Gustuin ko mang umilag sa pagtabi niyang iyon sa akin pero para bang bigla ako nawala ng lakas. Naramdaman ko pa nga ang pag-akbay niya sa akin at gustuhin ko mang umiwas, kaya lang parang hindi ako makakilos. Para akong ipinako sa aking kinauupuan. Narinig ko pa nga ang hiyawan ng mga kasamahan ko. Kasabay ng pagtabi din sa akin ni Liro. Yes, napapagitnaan na nila akong dalawa kaya wala sa sariling napatitig ako kay Selena at kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung gaano kalaki ng ngiti niya habang hawak-hawak niya ang kanyang cellphone at kinukuha na ako ng larawan. Ayusin mo, halikan mo siya sa leeg. Alam kong katawan niya ay napapalibutan ng taba pero makinis pa rin naman yan. Hindi ka dapat mandiri sa kanya dahil maganda rin naman siya. Narinig ko pang bigkas ni Selena na sinabayan ng malakas sa tawanan sa buong paligid. Hindi ko naman mapigilan ng maluha. Ang tanga-tanga ko para magtiwala sa kanya. Ang tanga-tanga ko para sumama sa kanya. Shit, ang bango niya. Hindi ko na kailangan pang uminom ng pampainit para makipagtalik sa kanya. Amoy pa lang nakaka-addict na. Narinig kong sambit ni Liro sabay dantay ng palad niya sa legs ko. Naramdaman ko pa nga ang pagpisil niya sa bahaging yun pero wala akong magawa. Hinang-hina talaga ako at kahit na ano sigurong gawin nila sa akin, magagawa nila na hindi ko man lang maprotektahan ng sarili ko. Selena, anong? Hindi ko na natuloy pang sasabihin ko dahil kaagad ako nakaramdam ng pagkahilo. Pinilig-pilig ko pang aking ulo at umaasang maibsan man lang ng kahit na konti ang nararamdaman ko. Pero walang epekto. I think she's ready. Tumalab na sa kanyang gamot. Saan ba natin gagawin? Kahit na nanlalabo ng lahat sa akin, narinig ko pa rin ang katagang binitawan ni Jake. Doon ko na napagtanto na isang malaking pagkakamali ang lahat. Muli ako napatitig kay Selena at kitang-kita ko masayang ngiti sa labi niya. May hotel malapit dito. Doon na lang para mas lalong kapanipaniwala kay Stella ang lahat ng niloko siya ng babaeng yan. Para naman hindi na mag-guilty ang kapatid ko, tuluyan na niyang madispatcha sa buhay niyang walang kwenta na yan. Bigas na Selena at para isa akong lantang gulay na itinayo nila Liro at Jake. Naramdaman ko pang ang paglabas namin sa VIP room. Bago ako nawala ng malay, masayang boses ni Selena ang huli kong narinig, kasabay ng galit na nararamdaman ko para sa kanya. Isa lang ang sigurado ko ngayon, hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang ito sa akin. Hindi ko alam kung ilang oras akong nawalan ng malay pero hindi ko mapigilan ng malakas na paghiyaw. Nang maramdaman kong lamig na mula sa tubig, shit, ang lamig. Hindi ko mapigilang reklamo habang nakapikit pa rin ang aking mga mata. Easy. Ito lang ang alam kong paraan para mawalang gamot na pinainom sa'yo. Narinig kong bigkas na isang boses na lalaki. Nakababad ako ngayon sa isang malamig na tubig pero gusto kong umalis. Hindi sapat ang malamig na tubig sa init na nararamdaman ng bawat himaymay ng aking laman. Alina, dito ka lang. Huwag mong pilitin na umalis dyan. Promise, magiging maayos din ang lahat at parating na rin ang kaibigan kong doktor. Matutulungan ka niya sa kondisyon mo ngayon. Muling bigkas niya. Ang init, sobrang init. Ayaw ko dito, please. Please. Mahina akong bigkas at mabilis na humawak sa braso niya. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at ganun na lang ang gulat ko nang masilayan ko mukha ng isang familiar na tao. George! Wala sa sariling bigkas ko. Napansin kong gulat na kagad na rumihistro sa kanyang mga mata bago ako mahigpit na yumapos sa kanya. George, help me. I want you. Please, ang init. Nahihina akong bigkas at pilit kong sinubsob ang mukha ko sa leeg niya. Pero mas malakas siya sa akin. Natanggal niyang kamay kong nakayapos sa kanya kaya naman wala akong choice kung hindi ang manatili sa tubig at tiisin kung ano man ang nararamdaman ko ngayon. Third party POV. Deeper please! Halos pasigaw na bigkas ng babaeng hindi magkamayaw sa kakaungol. Patuloy sa paggalaw ng lalaki sa kanyang likuran. Malandi ka. Malakas na bigkas habang walang tigil ng paggalaw. This is his life. Masaya, happy-go-lucky at walang matawag na asawa at obligasyon sa buhay. Siya si Damon Monte Carlo Montano. Sa edad na 40 anyos, hindi pa rin siya sawa pagdating sa pakikipagtalik sa iba't ibang babae. Nagumpisa siya sa ganitong gawain sa edad na 16. Minor de edad pa siyang maituring noon pero isang babaeng hindi niya makakalimutan
ang pumukaw sa kanyang interes sa pakikipagtalik. At hanggang ngayon, hindi maalis-alis sa balintataw niya ang mukha ng babaeng yon. Ganyan nga, Rodora. Humiyaw ka. Moan my name forever. Malakas ng sigaw sabay pikit. Patuloy na lumilitaw sa balintataw niyang mukha ni Rodora. Yes, ang nag-iisang si Rodora, na nagmistulan niyang guro noon, na nagturo sa kanya kung paano magpaligaya sa isang babae. Damon, I am not Rodora. Nakalimutan mo na naman ang pangalan ko. I am Celeste. Reklamo ng babaeng kaulayaw niya. Parang wala namang narinig si Damon patuloy sa ginagawa. Wala na siyang pakialam pa kung nasasaktan or nahihirapan man ang babaeng kasama niya sa kama. Para sa kanya, pure play lang ang lahat. Ayaw niyang madagdagan ng mga batang lumaki na walang kinikilalang kompletong pamilya. Kagaya niya na anak din sa pagkakasala. Pagkatapos makaraos, dali-daling bumaba ng kama si Damon. Dinampot ang kanyang wallet na nasa bedside table at naglabas ng ilang pirasong lilibuhin at diretsong inihagis sa mukha ng babaeng halata sa itsura nitong matinding pagod. Take this and get lost. Malamig niyang bigkas. Kagad na nagangat na tingin si Celeste, kita sa mga mata niya ang lungkot. Hindi ako bayarang babae. Kaya ako sumasama sa'yo dahil mahal kita. Naiyak niyang bigkas. Hindi naman mapigilan ng matawa ni Damon. Seryosong tinitigan niya si Celeste. Kasabay ng pagbukas ng drawer at mula sa loob inilabas niyang kanyang 45 na baril. Aalis ka ba ngayon din? Or hindi ka nasisikatan pa ng araw? Seryoso niyang bigkas. Nahintakutan namang napatay yung babae tulang sabi-sabing pinagdadampot ang pera. Kasama ng mga damit niya na nagkalat sa sahig. Hindi na siya nagabala pang magsuot ng damit at diretso na siyang lumabas ng kwarto. Iiling-iling naman na naiwan si Damon na hindi mawala-wala ang ngiti sa labi. Baril lang palang katapat mo eh. Mahal daw. Pweh, sinong pinagloloko niya? Nakangisi niyang sambit bago nagpa siyang maglakad patungo sa banyo. Yun nga lang bago siya nakapasok sa loob ng banyo narinig niyang pagtunog ng kanyang cellphone kaya naman dali-dali siyang naglakad pabalik sa bedside table at dinampot yon sabay sagot. Yes, seryoso niyang bigkas pagkatapos niyang makitang pangalan sa screen kung sinong tumatawag. Kuya Damon, natagpuan ko na siya. Kagad naman sagot ng kung sino sa kabilang linya. Dinig niya pang paghingal nito na para bang naghahabol sa paghinga. Alina? Nakita mo na si Alina? Kagad niyang bigkas. Well, wala naman siyang ibang inuutos na nakababatang half-brother niyang si George Montano. Kung hindi ang hanapin ang nawawalang si Alina eh. Ang anak ni Rodora na posibleng anak niya rin. Anong nangyari sa kanya? Kagad na tanong ni Damon kay George. Magkapatid sila sa ama ni Senator Manuel Montano. Actually, hindi lang naman silang magkapatid eh. Marami sila dahil nga sa sobrang palikero ng ama nilang senador kung sino-sino mga babaeng inaanakan. Pagkatapos niyang makausap kanina si George, kagad siyang gumayak at diretso sa hotel kung saan ito naka-check-in kasama si Alina. Kasama ni George ang doktor niya din kaibigang si Alwin Gomez. Siyang tumingin kay Alina dahil mahirap daw itong kontrolin kanina. Masyadong wild at naghahanap daw talaga ng kaniig. Epekto na kung anong bagay na pumasok sa sistema nito. She's under influence of drugs. Ecstasy drugs to be exact. Seryosong sagot naman ni Dr. Alwin. Shit, kabataan nga naman. Masyadong mapupusok. Hindi alam ko anong bawal at hindi bawal. Timbagang nasagot ni Damon. Habang pinakatitigan niya si Alina, parang gusto niyang maiyak. Ano bang nangyayari sa kanya sa loob ng ilang taon? Bakit kung saan malaki na siya, saka naman niya ito nahanap? Nope, kilala ko si Alina. Naging kaibigan ko siya noon sa eskwela na pinapasukan ko. Hindi niya magagawang gumamit ng ecstasy unlike na kung may nagudyok sa kanya. Kaagad din namang sabat ni George. Hindi niya mapigilan na makaramdam ng awa sa kaibigan niya. Kung sakaling anak nga si Alina ng half-brother niya si Damon, hindi malayong pamangkin niya pala to. Kaya pala sobrang gaan ang loob nun. Nung unang kita niya pa lang kay Alina noon. At sino naman ang taong naglakas loob na gawin ito sa kanya? Halata ang galit sa boses ni Damon na tanong kay George. Saglit na natigilan si George sabay iling. Wala namang iba hindi ba? Before nag-drop out si Alina sa school 3 years ago, nabanggit na sa akin na kailangan niyang pakasalan ng isa sa mga anak ni Hercules Monblanc. Since kaibigan ko siya before, pinigilan ko siya dahil masyado pa siyang bata noon. Kaka-18 niya lang actually. At akala ko talaga in love ako sa kanya. Kaya lang nanindigan siya na kailangan niyang pakasal dahil sa laki ng utang na loob niya sa pamilyang yun. Inampun daw kasi siya ng tuluyan ng mga Monblanc. Pagkatapos malaman ng lahat na hindi naman pala siya anak ni Hercules Monblanc at bilang pagtanaw ng utang na loob, pumayag nga siyang magpakasal kay Stal Monblanc dahil sa mana. Mahabang paliwanag ni George. Kitang-kita niya kung paano nagbagong ekspresyon ng mukha ng kapatid niya. Lalong dumilim ang aura nito kasabay ng pamumula ng mukha. Monblanc? Shit, siya na naman.
Hanggang saan at kailan ba ako susundan ng anino ng angka na yan? Nagawa pa nila talagang sirain ang buhay ng walang kamuwang-muwang na teenager. Nagtatagis ang bagang nasagot ni Damon sa kapatid niya. Kung kaharap niya lang sigurong isa sa mga miyembro ng mga Montblanc, baka nabangasan niya na eh. How dare them na sirain ang buhay ng posibleng anak niya or baka anak niya nga dahil ramdam niya naman ang sinasabing lukso ng dugo. Big check, kuya. Montblanc. Hercules Montblanc. Naku, hindi ako nagkakamali ang taong karibal mo noon kay Rodora. Tatawa-tawang sagot naman ni George sa kapatid niya. Hayop, wala ako sa mood para makipagbiruan sa'yo, George. Galit naman na singhal ni Damon sa kapatid niya. Kaagad namang napaseryoso si George. Kilala niyang kapatid niya at mababaw talagang pasensya nito. Sorry naman kuya, nagbibiro lang eh. Hayst, ang aga mo kasing na in love. Kaya ang aga mo rin tuloy nagkaanak. Pabiro niya sagot sa kapatid niya. Napansin niyang napapailing na lang din ang kapatid niya. Sabay upo sa gilid ng kama. Pinakatitigan si Alina at masuyong hinaplos ang pisngi nito. Ang hindi ko lang maintindihan bakit 3 taon na wala si Alina. May mga speculations na patay na siya at nagulat din ako nang makita siya sa bar kanina. Bitbit siya ng 2 lalaki at kahit na medyo tumaba siya, hindi pa rin ako nagkamali sa instinct ko na siya pa rin si Alina. Muling wika ni George. Well, good job. Kahit naramdaman kong anak ko siya, gusto ko pa rin makasiguro. Kailan lalabas ang DNA result? Seryosong tanong ni Damon sa kaibigan niya si Alwin. As soon as possible. Once na mapasa kamay kong resulta, ako mismo maghahatid ng personal sa'yo. Pero I think kahit na hindi na kailangan pa ng DNA, sure na rin ako na anak mo nga ang dalagang yan kay Rodora. Kamukhang kamukha na mayapa mong ina Damon eh. Seryoso sagot ni Alwin. Hindi naman mapigilang mapangiti ni Damon, yun din ang una niyang napansin. Kamukhang kamukha ng mami niya si Alina, kaya nga nasisiguro niyang anak niya talaga ito. Hindi siya nagkamali na pinigilan niyang sarili niya na mambuntis ng mga babae niya. May anak na pala siya at kung sakaling tumandaman siya, hindi na siya mag-iisa. May mapag-iiwanan na siya ng kanyang mga kayamanan. Nilang taon niya ding pinaghirapan. Simula ngayong araw, sisiguraduhin niya nang hindi mapapahamak ang anak niya. Magiging anino na siya nito at aalamin niya lahat ng mga nangyari dito. Simula nung bata pa hanggang sa lumaki ito. Teka lang kuya, ano nga palang gagawin ko doon sa 2 lalaki? Maya-maya muling tanong ni George sa kapatid niya. Kunot noon naman siyang tinitigan ni Damon sabay ngisi. Ano ang naging papel nila sa buhay ng anak ko ngayong gabi? Madilim ang aura na tanong ni Damon sa kapatid niya. Gusto nilang pagsamantalahan si Alina. Yun ay dahil sa utos na din ni Selena Montblanc, isa sa mga anak ng taong labis mong kinamumuhian. Nakangising sagot ni George. Ano kayang mangyayari ngayong gumawa na naman ng kalokohan si Selena para lang mapaghiwalay ang kapatid kay Alina? At ano ang buhay na naghihintay kay Alina ngayong posibleng si Damon ang ama niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.